plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. PAGCOR. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Me Radio Time is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Exciting na bagong sayang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang iniintay mo? Kumpletuhin na ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory. Whirlpool home appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
I am Captain Eduardo Limpin, President of a shipping corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Ang DZME Network Balita ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Siksik sa detalye at impormasyon, inipon at kinalap ng DZME 1530 News and Current Affairs. Kaagapay ang DZME Radio Reporters sa Metro Manila. Katuwang ang mga Like Radio News FM correspondents nationwide. Ihahatid ang pinakasariwang balita sa Network Balita sa Tanghali. Ang DZME Network Balita Headlines ay hatid sa atin ng Magna Prime Chemical Technologies Incorporated, maker of Build Right Construction Chemicals and Sinclair Paints. Sa headlines, 2 araw na nationwide transport strike, umarangkada na. Mga oil companies aminadong wala pang katiyakan ng delivery ng produktong petrolyo sa Mayo. PNP nataas ang paigtingin ng monitoring sa mga nagsasamantala sa presyo ng mga bilihin. Mga lokal na magsisibuyas, pinapatay ng mga importer. Kampo ni Vice President Sara Duterte, tinamong magdesisyon kung ano ang posisyon sa impeachment complaint. Sa ibayong dagat, peace plan ng Amerika ibinasura ng Iran. Sa kalakalan, borrowing plan ng pamahalaan hindi babaguhin sa ngayon ayon sa finance chief. Sa palakasan, San Miguel Beer nakuha ang unang panalo sa PBA Commissioner's Cup. Sa ating health news, alamin natin ang mga sintomas ng kakulangan ng collagen. At sa ating showbiz, first look sa Harry Potter series, inilabas na bago ang release ng teaser trailer. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, ako po si Ed Sarto. At ako naman po si Joe Mariano. Narito na ang mga balitang tampok sa DZME Network Balita sa Tanghali. Araw ng Huwebes, 26 sa buwan po ng Marso 2026. Sa detalye ng mga naglalakihang balita. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Umarangkada na ang 2 araw na nationwide strike ng koalisyon ng mga transport groups sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Lumahok sa transport strike ang mga drivers ng pampublikong jeepney, Transport Network Vehicle Services, motorcycle taxis, buses at UB Express. Ayon sa piston, ramdam na ng mga tsuper at pamilya ang krisis dahil sadyang lumiit na ang naiuwi nilang kita. Bukod nila sa mga tsuper, ramdam din ng mga commuters ang krisis dahil wala na silang masakyan. Sa Metro Manila, sinimulan kaninang alas 6 ng umaga ang protesta sa pamagitan ng programa ng No to Oil Price Hike Coalition sa Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. Ipinanawagan ng grupo ang pagtatanggal ng value-added tax at excise tax sa petroleum products, magpatupad ng rollback sa presyo ng petrolyo sa halagang 55 pesos per liter at pagbasura sa oil deregulation law. Hiling din ng mga transport groups na itaas ang pamasahe sa lahat ng uri ng transportasyon. Ipatupad ang 1,200 pesos na family living wage at nationalization ng oil industry. Sa kaugnay na balita, tiniyak ni Piston National President Modi Floranda na magtutuloy-tuloy ang kanilang mga programa sa inilunsad na 2 araw na transport strike. Sa panayam ng DZME Radio TV, sinabi ni Floranda na hindi lamang ayuda ang kinakailangan ng mga driver kundi
dapat ibasura na ang excise tax at value-added tax sa petroleum products upang makinabang ang lahat. Tuloy-tuloy po yung ating programa. Una ay yung ayuda ay once lang yan at mas ang panawagan natin ay yung talagang pagtanggal sa buwis para hindi lamang yung isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung ating mga mamamayan. Sapagkat pag natanggal po natin, ay almost 17 pesos per liter yung mababalik sa kita ng mga driver at kalisabay niya yung pagbaba ng mga bilihin na kahit paano ay mga tugon yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa at ng ating mamamayan. Nangako din si Floranda na magiging mapayapa ang kanilang mga aktibidad. Sa atin ay tiniyak po natin na maayos at napatunayan naman natin yan noong March 19 and 20 ay maayos naman po natin na idaos yung ating 2 araw na term-free strike. Ang sa atin ay mas inanong na natin sa PNP. Ay yun namin yung may mga nakasibilyan kasi nag-focus ng dito sa mga ganitong mga pagkilos eh. Kaya mahigpit din kami. Mahigpit din po kami lalo pag may mga nakasibilyan na PNP na pumapasok sa hanay namin. Yan ang tinig ni National President yan ang tinig ni Piston National President Modi Floranda. Samantala, isang transport group nanindigang hindi sasama sa strike subalit nanawagan ng tulong sa mga nawawala sa listahan. Ang ulat mula kay Neil Miranda. Nanindigan na Busina Women's Transport Group na hindi makikisa sa isinasagawang tigil pasada ng ilang militanteng transport sector. Ayon kay Marilyn Ramos, ang presidente ng grupo, sa halip na strike at tututok sila sa panawagan na maibigay ng agarang solusyon ang mga operator na hindi naisama sa listahan ng ayuda ng gobyerno. Kanya mas mahalaga ang pagtugon sa mga isyong direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga super at operator kaysa sa pagsama sa kilos protesta. Kanyang binigyan din ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon at pakikipagtulungan sa pamahalaan upang maresolba ang mga concern sa sektor ng transportasyon. Kasabay nito, umapila ang grupo sa mga kinaukulan na agarang aksyonan ang mga nawawala sa listahan upang matiyak na walang maiiwan at mabibigyan ng patas na pagkakataon ang lahat. Mula sa Quezon City, ako si Neil Miranda ng DCME Radio TV. Inilunsad ng Kamara de Representantes ang biyaheng damayan libreng sakay mula sa Kongreso. Ang proyekto ay joint effort ni House Speaker Faustino Boji III at House Majority Leader Sandro Marcos. Sinimulan kanina ang biyaheng damayan libreng sakay mula sa Kongreso sa rutang San Jose del Monte, Bulacan hanggang Welcome Rotonda sa Quezon City at pabalik sa Fairview Terraces. Bahagi ito ng Transport Relief Initiative ni D at Marcos para makaagapay sa mga kawani, estudyante at iba pang pasahero na apektado ng sobrang mahal na petrolyo. Ayon kay Congressman Marcos, tungkulin nilang tiyakin na may tulong na naipagkakaloob sa mga Pilipino habang patuloy ang pagtaas ng langis at gastusin sanhi ng mga pangyayari na wala sa ating kontrol. Tugma rin ang inisyatibang ito sa mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na paigtingin ang economic strategy at immobilize ang lahat ng government agencies para pag-anin ang epekto ng external shock sa domestic economy. Alinsunod sa setup, 4 na HOR buses ang babiyahe sa rutang ito ng Lunes, Huwebes at Biyernes tuwing umaga at hapon o peak hours. Wala namang pagtutol ang LTFRB sa inisyatibang ito ng House of Representatives. Samantala, mga oil company sa minadong wala pang katiyakan ng delivery ng mga produktong petrolyo matapos ang Abril. May ulat si Dang Garcia. Kinumpirma ng ilang oil companies na nahihirapan na silang mag-secure ng supply ng langis sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Protect Committee. Sinabi ng Independent Philippine Petroleum Companies Association o IPCA, bagamat may paparating silang supply sa Abril, wala pang kumpirmasyon ng delivery matapos ang naturang buwan. Ayon kay IPCA President Tanya Samiliano na wait and see ang kanilang sitwasyon sa ngayon. Ang mga kumpanya naman ng langis na miyembro ng Philippine Institute of Petroleum tulad ng Petroleum
Petron, Shell, Chevron at iba pa ay ginagawa ang kanilang makakaya upang makakuha ng supply kasama na ang pag-i-import ng low specification fuels. Sinabi ni Rafael Capinpin, Executive Director ng Philippine Institute of Petroleum, na bagamat may nabibili pa silang krudo ngayon, ang tanong ay kung hanggang kailan makakakuha ng produkto. Sinabi naman ng Petron na kasama sa nagpapahirap sa pag-secure ng langis ay ang ipinalabas na temporary ban ng China, Thailand at Singapore sa paglalabas ng finished products. Kaya hiling din ng IPCA sa Department of Energy na ipagpaliban na ang payment ng excise tax upang mas mapagaan ang pressure sa malaking bayarin. Sa panig naman ng Petron, inirekomenda nilang ipako sa $50 per barrel ang koleksyon ng excise tax at VAT. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Inatasan ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. ang lahat ng tauhan na paigtingin ang monitoring sa mga presyo ng pangunahing bilihin at posibleng pagsasamantala ng ilang mapang-abuso. Sa panayam ng DZME Radyo TV, sinabi ni PNP Public Information Officer Chief Police Brigadier General Randall Tuanyo na batay ito sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Yes sir, bigyan po ng kagad ng direktiba ni Chief PNP na Chief General Nartates yung ating mga regional director na i-akyat sir o i-elevate na yung monitoring ng ng mga basic commodity prices at yung possible na hoarding at profiteering. Kasi sir, mapapansin po ninyo yung kauna-unahang kaso natin na sinampahan na retail station na nagtaas ng presyo. Nanggaling po yan, report na yan, sa isang tawag ng ating citizens sa True Unified 911. So pagdating po ganun sir, instead na iakyat pa natin sa national na DOE, meron tayo tinatawag na mga Municipal Price Coordinating Council na kung saan Sir Ed na member ng PNP, merong local DOE, DTI, Agriculture, doon na lang pinakailan ng kaso. Then Sir Ed, kaugnay naman itong National Oil Crisis Emergency. Yung mga regional director naman, na-create na sila sa regional level para po top level na yung reporting natin, mas mabilis po yung coordination at pagpapakailang kaso kung sakasakali. Samantala, tiniyak ni Tuanyo na naka-alerto rin sila sa isinasagawang transport strike ng iba't ibang grupo. Bukod pa niya, ito sa deployment nila ng libreng sakay para sa mga apektadong pasahero. The same template ang gagamitin natin sa mga darating na mga transport strikes. Nagkaroon tayo sa Red last week. So ang ginawa po natin, nag-deploy po tayo ng 50,000 plus na mga PNP personnel nationwide. At sinasabi ko nga, Sir Ed, na yung deployment natin is on the side o secondary na lang. Para naman ito sa peace and order or public safety, para doon sa mga kababayan naman natin na ayaw naman makijoin sa transport strike, para wala namang pilitan. Para doon sa mga grupo na magsasagawa. Ang pinaka-main talaga na role ng PNP rito, bukod sa sinabi ko nga sa deployment, nagpalabas si PNP ng 1,285 kasama na yung mga patrols natin dyan as part ng PNP libreng sakay para doon sa mga kababayan natin na manggagaling sa kanilang mga tahanan at may yakid sa kanilang mga places of work. Yan ang tinig ni PNP Public Information Officer Chief Police Brigadier General Randall Tuanyo. Samantala, sinimula na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw ang pamahagi ng cash assistance sa mga delivery riders sa Metro Manila. Umarangkad ang distribution ng 5,000 cash assistance sa mga delivery riders sa kartilya ng Katipunan sa lungsod ng Maynila. Ito'y matapos ang validation na isinagawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Bukod sa lungsod ng Maynila, sinimulan na rin ang pamahagi ng tulong sa iba pang payout areas sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa DSWD, nasa 137,700 delivery riders sa Metro Manila ang mabibigyan ng ayuda ngayong araw na ito hanggang bukas. Pinayuhan naman ang mga delivery riders na i-check ang kanilang mga pangalan, payout schedules at assigned sites sa pamagitan ng official list ng LTFRB. Samantala, labas tayo ng himpilan, mga lokal na magsisibuyas, pinapatay ng mga importer. Detalye ng balita mula kay Dang Garcia.
Itinuturing ni Senator Panfilo Lacson ang mga importer ng sibuyas na siyang pumapatay sa industriya ng pagsisibuyas sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, binanggit ni Lacson ang datos mula sa Philippine Statistics Authority na nagsasabing kailangan ng 279,000 metric tons ng sibuyas upang maging self-sufficient ang bansa. Noong nakarang taon niya ay umabot sa mahigit 308,000 metric tons ang onion production ng bansa na lagpas sa self-sufficiency rate. Gayunman, pinuna ni Lacson na kahit lagpas ang produksyon noong 2025, pinayagan pa rin ng Department of Agriculture ang importasyon ng 94,000 na metric tons ng sibuyas. Batay naman sa 2023 record ng World International Trade Solutions ng World Bank, aabot sa $30.9 billion ang inimport ng bansa sa China. Pero sa report ng China, umabot ito sa $52.4 billion o discrepancy na $21.4 billion. Kung pagbabatayan niya ito, may 142 billion pesos na koleksyon sa VAT na nawawala sa bansa na ang duda ni Lacson ay bunsod ng smuggling. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Samantala, hinamon ni Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon ang kampo ng Vice President Sara Duterte na magdesisyon kung ano talaga ang kanilang posisyon kaugnay sa impeachment proceedings na nagsimula na sa Kamara. Sa panayam ng DZME Radyo TV, sinabi ni Ridon na magkataliwas ang posisyon ng depensa o Defense Panel at ng Vice Presidente. Sa posisyon niya ng pangalawang Pangulo, iginiit na dapat ibasura ang reklamo laban sa kanya, subalit ang depensa ay iginiit na walang jurisdiksyon ng House Committee on Justice sa impeachment. Bago, parang kailangan magpasya ho ng Defense Panel at ng pangalawang Pangulo kung ano ba talaga yung posisyon nila. Kasi kahapon, ang sinasabi ng pangalawang Pangulo, dapat ibasura ng komite. Yes. Yung pong mga impeachment complaints, no? Bangga po yung ganung posisyon sa posisyon po ng Defense Panel na walang jurisdiction ng komite na ito. Kasi kung nananawagan ng pangalawang Pangulo na dapat ibasura, implicitly, parang may jurisdiction. Yung autoridad ng impeachment proceedings sa kanya po. No? So, malabo yun. Hindi po pwede mag-exist na magsasabay yung po mga posisyon po ng Defense Panel at yung posisyon po ng pangalawang Pangulo. Kontento naman si Ridon sa naging takbo ng unang pagdinig sa impeachment complaint kahapon. Tingin ko maayos po yung kinalabasan nito pong pagdinig po nito. Lahat po ng mga sabina na kinailangan po talagang makuha na issue. Particular, ito pong dito sa financial picture po nung mag-asawang Duterte Carpio. Kasi dyan po talaga natin maipakikita kung explainable o unexplainable. Ito pong paglobo po ng yaman ng ating pong pangalawang Pangulo mula 7 million noong 2007 hanggang 2024 na naging 88 million po. Yan po ang tinig ni Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon. Ikinatuwa ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa batas para sa pagtatakda ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinabi ni Zubiri na sa pamamagitan ng batas ay tuluyan ng makakalipat ang BARM sa pamahalaang pinili ng mamamayan. Kapag may tunay na mandato na anya mula sa publiko, ang mga namumuno ay mas malinaw ang pananagutan, mas matatag ang demokrasya at mas tumitibay ang pundasyon ng kapayapaan. Sinabi ng Senador na panahon ng wakasan ang paulit-ulit na pagpapalawig ng transition government. Alinsunod sa batas, itinakda ang unang parliamentary elections sa ikalawang Lunes ng Setyembre ngayong taon. Ang mga susunod na halala naman ay isasabay na sa national at local elections simula sa May 2031 at kada 3 taon pagkatapos nito. Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng pasalamat si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong kay President Ferdinand Marcos Jr. sa paglagda nito sa Republic Act 12317. Ayon kay Adyong, Chairman ng Senate Committee on Suffrage and Electoral Reform, landmark legislation ang RA 12317 dahil pinalalakas nito ang democratic governance sa buong BARM. Aniya, napakahalaga ng batas na ito sa Bangsamoro Autonomous Region dahil nagdudulot ito ng kapayapaan at maayos na transition
sa fully elected parliament at pag-empower din sa mga mamayan nito. Ang RA 12317 ay amendments sa Section 13, Article 16 ng Republic Act 11054 o ang Organic Act of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at nag-reset sa first regular parliamentary election sa BARM sa second Monday ng September 2026. Bukod sa Pangulo, pinasalamatan din ni Adjong sina Speaker Faustino Boji III, Majority Leader Sandro Marcos, mga kasamahang kongresista, senador at ang Bangsamoro government sa ilalim ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Nangako ang gaming platform na Roblox na makikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata kabilang ang mga Filipino users. Ayon sa kumpanya, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Information and Communication Technology at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa mga hakbangin upang matiyak ang security ng kanilang platform. Nakalatag na rin anya ang kanilang advanced safeguard at mas mahigpit na safety policies. Una nang naglabas ng ultimatum ang CICC sa kumpanya upang aksyonan ang impormasyon na ginagamit ng ilang pedophiles at drug traffickers ang platform bilang hunting grounds ng mga underage users. Iginiit ng CICC na ikinukonsidera nila ang nationwide ban upang protektahan ang kabataan. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Nagsimula na ang isang bagong yugto sa digital entertainment sa gitna ng partnership ng DigiPlus Interactive Corporation at ang pambansang kamoo na si Manny Pacquiao. Layunin ng kolaborasyon na itaas ang antas ng online gaming at entertainment sa bansa habang binibigyan diin ang tunay na karanasan ng mga Pilipino. Kabilang sa inisyatibo, ang paghahatid ng mga bagong laro ay binatay sa buhay at tagumpay ng pambansang kamoo. Ayon sa kumpanya, ang partnership ay magbubukas ng mas pinalawak na serbisyo para sa mga gumagamit ng Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Inaasahan na mas mapapadali ang pamahala ng pondo ng mga user dahil sa pinag-isang sistema na ligtas at maasahan. Kabilang sa inilunsad, ang mga larong may temang Pacquiao na sumasalamin sa kanyang mga nagawa sa larangan ng boxing at sa kanyang pagiging Pilipino. Binigyan na diin ng DigiPlus ng proyektong ito ay hindi lamang para sa libangan, kundi para rin sa pagpapalakas ng digital innovation sa bansa. Sa pamamagitan ng pagsasama ng teknolohiya at kulturang Pilipino, umaasa ang kumpanya na makapaghahatid sila ng mas makabuluhang karanasan sa mga manlalaro. Sa kabuuhan, ang kolaborasyon ng DigiPlus at ni Pacquiao ay nasang magbibigay daan sa mas makabago, ligtas at mas pinalapit na digital entertainment para sa mga Pilipino. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Alas 12:32 ng tanghali, nakuha natin ang balita sa Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat. Ibinasura ng Iran ang peace plan ng Estados Unidos na tinawag nitong excessive at sobra-sobra. Kasabay ito ng paglalabas ng Tehran ng 5 kondisyon para matapos na ang digmaan. Ayon sa isang Iranian official, kabilang sa listahan ng kondisyon ay ang pagtatapos ng digmaan sa lahat ng panig at pagbabayad ng pinsala. Una nang nakatanggap ang Iran ng 15-point proposal mula sa Amerika na ayon sa report ay mula sa Pakistan na umaakto bilang intermediary. Hindi naman isinapubliko ang plano ng Amerika, subalit kasama umano rito ang paglansag ng Tehran sa kanilang nuclear facilities kapalit ng pag-aalis ng mga sanctions. Balitang kalakalan. Sa ngayon, walang babaguhin sa borrowing plan at financing mix ng pamahalaan ayon kay Finance Secretary Frederick Go. Gayunman, inihayag ng mga analyst na ang pagdepende sa domestic sources ay mas safe sa gitna ng krisis sa Middle East. Ngayong 2026 ay plano ng gobyerno na umutang ng 2.682 trillion pesos kung saan 77% ito ay uutangin sa loob ng bansa, habang ang natitirang 20% ay manggagaling sa foreign sources. Sinabi ni Philippine Institute for Development Studies Senior Research Fellow John Pauli Rivera na maaaring kailanganin ng pamahalaan na kumiling bahagya sa domestic borrowing upang mabawasan ang foreign exchange risk at maiwasan ang
ang mas mahal na offshore debt. Ang balitang pangkalakalan ay hatid sa atin ng Build Right Construction Chemicals, ang 911 sa construction. Balitang sports. This Real Sports Balita is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. San Miguel Beermen nakuha na ang unang panalo sa PBA Commissioner's Cup. Real Sports Balita mula kay Anthony Suntay. Magandang araw. Nakuha na San Miguel ang kanilang unang panalo sa PBA 50th Season Commissioner's Cup nang tinalo na ang Converge 103-99 kahapon sa Inares Center. Pumasok ang dalawang free throws ni Don Troliano na may 27.2 seconds na natitira sa laro para lumamang ng 101-99 sa harapan ng pagbabalik ng Fiber Xers. Namintis ni Alex Stockton ang kanyang tira sa 3 at naka-score si Junmar Fajardo ng layup para sa final score. Nakabawi ang Beermen sa kanilang talo sa Titan Ultra noong isang araw. Ang sabi ni winning coach Leo Austria, "This is the kind of game na kailangan namin ma-experience at the early start of the conference. The last game we had against Titan was really frustrating. I'm so happy tonight na nakita namin ang tunay na San Miguel. In a close fight, nakafocus sila lahat." Si Fajardo ang player of the game, nagtapos ng 27 points at 17 rebounds. Para sa Real Sports Balita, ako si Anthony Suntay, nagulat sa DCMA 1530, Radyo TV. This Real Sports Balita was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Balitang kalusugan. Nagbabala ang mga eksperto na ang kakulangan sa collagen sa katawan ay maaring magdulot ng iba't ibang problema, kabilang ang pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Ayon sa mga pag-aaral, ang collagen ay isang mahalagang protina na nagsisilbing building block ng ating mga buto, balat, buhok at kuko. Tinatayang 90% ng istruktura ng buto ay may kaugnayan sa collagen, kaya't mahalaga ito sa pagpapanatili ng tibay at lakas ng katawan. Kapag kulang ang collagen, maaaring makaranas ng pananakit ng joints at muscles, pagnipis ng buhok, pagkakaroon ng kulubot sa balat, mahinang tubo o marupok na kuko, pagkahina o pagiging marupok ng mga buto. Ipinaliwanag ng mga eksperto na natural na bumababa ang produksyon ng collagen habang tumatanda. Ngunit maaari rin itong maapektuhan ng hindi balansing pagkain at hindi malusog na lifestyle. Upang makatulong sa pagpapanatili ng sapat na collagen, inirerekomenda ang pagkain ng mga pagkaing mayaman dito ay gaya ng balat ng isda, puti ng itlog at sabaw ng bulalo. Bukod dito, mahalaga rin ang pagkakaroon ng sapat na bitamina tulad ng vitamin C na tumutulong sa natural na paggawa ng collagen sa katawan. This health news is brought to you by MX3. Maging MX-traordinary, dito ako believe. Ang balitang pangkalusugan ay hatid sa atin ng Dr. Paint by Sinclair Paints, the antimicrobial and anti-COVID paint. Balitang show. Sa balitang artista, first look sa Harry Potter series, inilabas na bago ang release ng teaser trailer. Sabi natin ang showbiz news mula kay Miss Glea Contilio. Inilabas na sa publiko ang first official image mula sa inaabang Harry Potter television series para ipasilip sa fans ang reboot of the Wizarding World bago i-release ang teaser trailer. Ibinahagi ng HBO sa kanilang social media pages
ang litrato kung saan makikita ang bagong Harry Potter na ginampanan ni Dominic McLaughlin habang nakatalikod at naglalakad patungo sa tila Quidditch pitch sa Hogwarts. Ang series ay bagong adaptation ng mga libro ni J.K. Rowling na ang bawat season ay inaasahang katumbas na isang nobela. Ang first season na binubuo ng 8 episodes ay inadapt sa Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Makakasama ni McLaughlin sina Arabella Stanton na gaganap bilang Hermione Granger at Alastair Stout bilang Ron Weasley. Balitang showbiz para sa Network Balita sa Tanghali, ako po si Glea Contillo ng DCME Radyo TV. Network Balita sa Tanghali. Thank you, Miss Glea. 12:39 na po ang ating oras. Bago natin balikan ng headline, syempre ang pagsilip natin sa ating netizen. Miss Jo. Yes, si Ma'am Elizabeth Kamaing, ayan, umabati po sa atin ng magandang tanghali. At syempre, si Nanay Lilia Lusara at saka si Lolo Bandoy. At sino pa? Si Tristan White Gulay, nakatutok rin sa atin. Audiovisual Communicators Inc. Ayan. Si aking kaibigan sa Taytay, si Maggie Cornell. At syempre, Sir Ed, kasalukuyan nakatunghay din sa atin ngayon, nakikinig sa ating balita. Ang Treasury Department po ng munisipyo ng Taytay. Oy, magandang. At saka syempre, batiin na natin ang mayor. Ayan, aming mayor, si Taytay Mayor Alan De Leon. Magandang tanghali po sa inyo, ha? Mabuhay po kayo dyan sa munisipyo ng Taytay. Balikan na natin ang ating headlines. 2 araw na nationwide transport strike, umarangkada na. Mga oil companies, aminadong wala pang katiyakan ng delivery ng produktong petrolyo sa Mayo. PNP, inatasang paigtingin ang monitoring sa mga nagsasamantala sa presyo ng mga bilihin. Mga lokal na magsisibuyas, pinapatay ng mga importer. Kampo ni Vice President Sara Duterte, hinamong magdesisyon kung ano talaga ang posisyon sa impeachment complaint. Sa ating ibaing dagat, peace plan ng Amerika, ibinasura ng Iran. Sa kalakalan, borrowing plan ng pamahalaan, hindi pa rin babaguhin sa ngayon ayon sa Finance Chief. Sa ating palakasan, San Miguel Beer nakuha ang unang panalo sa PBA Commissioners Cup. Sa health news, ating nalaman ang mga sintomas kapag tayo kulang na sa collagen. At sa ating showbiz, first look sa Harry Potter series, inilabas na bago ang release ng teaser trailer. DZME Network Balita Headlines ay hatid sa atin ng Magna Prime Chemical Technologies Incorporated, maker of Build-Right Construction Chemicals and Sinclair Paints. At yan na po ang naging kalipunan ng mga balitang ating itinampok sa DZME Network Balita sa Tanghali. Mga balitang tinipon at sinipi sa Mi Radio News Hub. Sa pangalan po ng ating mga mahisipag na news writers. Siyempre, nandiyan si Miss Lea Soriano Rivera, ang ating senior news writer, si Dang Garcia. Sa production, nandiyan naman si Glea Contillo. Sa ating IT, si Jerome Cadsana. Siyempre, nandiyan rin si Renz Catibo. Ang ating broadcast technician, si Engineer Joey Nuna. Sa pangalan din ng ating mga kasama sa labas ng ating himpilan, mga radio TV reporters, mula po sa Silid Balitaan ng Mi Radio News Hub, kami naman po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Joe Mariano. At ako naman po si Ed Santo. Maraming salamat. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ang DZME Network Balita ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Me Radio Time, it is now 12:43 in the afternoon. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. Tagcore.
Play confidently. Log on to www.pagcoreguarantee.ph. Me Radio Time is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas marami ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Hi, my name is Leonard Betaño, a pastor of Grace City Church and a CPA by God's grace. Living in a financially challenged community sa Metro Manila, I received a scholarship from a Christian organization. Kasama ng scholarship ay pag-attend ng Bible study, and after every Bible study, nakaka-receive ako ng allowance. At first, I have other motivation, pero hindi ko alam na unti-unti na pala nag-work ang Panginoon. Lalo pa nag-grow ang desire ko na makilala ang Diyos na namatay ang lolo ko. Doon ko na-enkwentro ang realidad that life will not last here on earth. I start to think about my parents' life and even my life. And in one afternoon, I prayed earnestly to God. During that time, hindi ko pa siya kilala. I prayed, God, ayoko mamatay ang kahit na sino na mahal ko. Kung may hangganan pala lahat, hindi ba dapat ibigay ko to sa'yo? Isang matahintino na dasal at tanong mula sa puso ko. And kaya kang baguhin ng kaalaman, career, o kayamanan. Through the Bible studies, I realized the security and life I'm longing can only be found in Jesus. Allow the Lord to change you. Yes, education can change you, pero kung si Jesus mismo ang nagbago sa'yo, ito ay pang walang hanggan at di na maalis sa'yo. Gaya nga na sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ako po ulit, si Glenn Betaño. I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with CableLink. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Technogas
Technique kitchen appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib. Hello, ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Life is sweeter with MX3. MX3 capsule, dito ako bilib. Whirlpool home appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Dok, bakit may mga tao na hindi daw sila high blood? Hindi daw sila hypertensive? Pero bakit sila na-stroke? You know, that's a fact. May mga tao talaga na nakikita namin na stroke sila, but when we measure, normal ang blood pressure nila. Yung iba ganun din, inaatake pa nga sa puso and yet stable ang BP nila. Nare-realize kasi ng siyensya na hindi lang presyon ang culprit o dahilan para atakihin sa puso o magkaroon ng brain attack. Yung integridad ng kanilang blood vessel plays a very big role. Ibig sabihin, may mga ugat tayo na madaling pumutok. Ang ibig sabihin nun, mahina ang kanilang mga ugat. So it is very important na may pampalakas sila ng kanilang ugat together with their medication. Para sa akin, yung ating MX3 Plus ay napakaganda na antioxidant. Yung coenzyme Q10, antioxidant daw yan. At yung kanilang alpha, beta at gamma nutrient, nakita na nagpapalakas ng ugat natin. So para sa akin, ang MX3 Plus, kasama nung kanilang medication, will help prevent a heart attack at saka ng stroke. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Jam-packed na games? Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Keep track of real-time stats. Para updated ka sa bawat galaw. Join the hype! Makisaya at makipag-interact sa live community. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Para sa chance na manalo ng mga bonus. Catch your favorite sports and join the Arena Plus family. Kapag para sa taong bayan, dapat